Howdy everyone! Kumusta pang lahat? Meron po tayong ulit babasahin para sabay-sabay po tayong ma-remind na kailangan nating maunawaan at maintindihan ang mga nangyayari sa ating buhay. Normal sa ating family na minsan nag-aaway, nagtalo-talo, or may hindi pagkakaunawaan. Pero huwag nating hayaan na mawala ang ating pagmamahal sa ating family dahil dyan po tayo nagsimula. Sa buhay ni Joseph, marami po tayong matutunan. Mababasa po ang buhay ni Joseph sa Genesis chapter 37 to 50 pa. Si Joseph ay isang taong faithfulness, maasahan, mapagkatiwalaan, at may integrity din po si Joseph. Si Joseph po ay anak ni Rachel at ni Jacob. Ipinanganak po si Joseph sa katandaan ni Jacob. Ang kanyang mga kuya ay nagselos po sa kanya dahil napansin nila na pinakamamahal ni Jacob si Joseph. Hindi po nila naunawaan kung bakit mahal ni Jacob si Joseph. Kasi po, matanda na po si Jacob at nagkaroon pa siya ng anak sa babaeng pinakamamahal niya. Nagselos po yung mga kapatid niya at nagalit kay Joseph. At nung 17 years old na po si Joseph, ay nagbabantay po siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid. At ipinagtatapat ni Joseph sa kanyang ama ang mga masasamang ginagawa ng kanyang kapatid. At ginawan po siya ni Jacob ng damit. Magandang damit na mahaba. At lalo pong nagalit ang kanyang kapatid kay Joseph. At pinagsabihan po si Joseph ng masasakit. Di ba? Kapatid mo siya. Tapos, minsan naman hindi naman maiwasan sa ating family na nagpapalitan ng masasakit na salita, di ba po? Ang mahalaga ay nagpapatawaran tayo. No? Yun ang maganda din. Tapos po, dumating yung time na naginip po si Joseph. At ikinuwento ito sa kanyang mga kapatid. At sinabi po ni Joseph sa kanyang panaginip na habang daw nandun sila sa bukid, nagbibigkis ng uhay, ay biglang tumayo ang binigkis ni Joseph na uhay. Tapos, napaikutan po yun ng mga binigkis ng mga kapatid niya na uhay na nakayuko. Yun po yung dahilan kung bakit nagalit na naman yung mga kapatid niya doon sa panaginip niya. Pangalawang panaginip po. Ikininto niya ulit sa kanyang mga kapatid. Sinabi ni Joseph sa kanyang panaginip ay nakita niya ang araw at ang buwan at 11 bituin na yumuko sa kanya. Isinalaysay din ni Joseph sa kanyang ama ang panaginip niya. Nagalit din ang kanyang ama. Sabi ng ama niya, Joseph, ano ibig mong sabihin? Na kaming iyong ama, na kami ang iyong ina at mga kapatid ay yuyuko sa'yo. Then, lalo pong nainggit yung mga kapatid ni Joseph sa kanya, no? Lalong nagalit. Then, isang araw po, inutusan ni Jacob si Joseph na tingnan ng kanyang mga kapatid kung ayos lang ba sa pagbabantay ng mga hayop sa pagpapastol po, no? Sa Shechem. Tapos pumunta po si Joseph. Tapos nung nakarating siya doon sa Shechem ay wala po doon mga kapatid niya. May isang lalaki nagtanong sa kanya, ano ang hinahanap mo? Tapos sinabi ni Joseph, nakita niyo po ba ang aking mga kapatid? Tapos sumagot yung lalaki, ay narinig ko na pupunta sila sa Dotan. Kaya po
Kaya po pumunta si Joseph sa Dotan. Nasa malayo pa lang si Joseph, natanaw na ng kanyang mga kapatid. Sabi ng mga kapatid niya, oh, nandito na ang isang taong nananaginip. Tingnan natin kung mayroon siyang magagawa ngayon. Naplano po nila na patayin si Joseph. Tapos nung marinig po yun ni Reuben, ng kapatid ni Joseph din, ay pinagsikapan niya pong iligtas si Joseph. No? Na huwag pong patayin. Tapos, sabi na, ilalaglag na lang sa tuyong balon. Yung mga balon doon ay wala pong tubig, ay doon po hinulog nila si Joseph. Tapos, nung kumakain na po sila, ay manatanaw po silang mga nangangalakal po. Tapos, malapit na sa kanila, ay ipinagbili na po nila si Joseph. Pinagbili nila doon sa mga nangalakal. Tapos, yun po yung naging dahilan kung bakit nakarating si Joseph sa Egypto. Tapos, ang ginawa ng magkapatid ay nagkatay po sila ng hayop. Tapos, isinawsaw nila dun sa dugo ang damit ni Joseph at dinala dun sa ama nila. Sabi nila, tingnan niyo po ito at kilalanin ninyong mabuti. Tapos, yung makita ni Jacob, ay kilala naman po ni Jacob yung damit ni Joseph, ay nagluksa po siya, nalungkot, umiyak. Siyempre, pinakamamahal niya yung anak sabi niya, kinain si Joseph ng mga mababangis na hayop ni luray-luray. No? Pero hindi niya alam yung katotohanan. Kaya nagluksa po ng matagal si Jacob. Kahit anong aliw ng magkapatid ay hindi po nila naaliw si Jacob. Yan po ang ating tandaan na wag po tayo agad-agad magsiselos sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Kasi hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit favorite niya yon, kung bakit mahal niya yon. Kasi may mga dahilan Diba tulad yung kay Jacob, kung bakit niya mahal na mahal si Joseph. Kasi ipinanganak si Joseph na may edad na siya, diba? Just imagine, may edad ka na, nagkaanak ka pa, diba? Talagang masaya ka, no? Hindi mo asahan dun sa taong pinakamamahal mo. Diba? Hindi nila naunawaan. Tapos gumawa sila ng hindi maganda. Anong nangyari? Diba nalungkot lang yung ama nila. Tapos kahit anong gawin nilang aliw, ay hindi nila kayang aliwin. No? Kaya, kailangan, bago tayo mag-decide, agad-agad magalit o mag-desisyon, ay we think 50-50. Kapag ginawa ko ba to, ano ba ang resulta nito? Kapag ginawa ko ba ito, ano ba ang resulta nito? Ikakaganda ba ng lahat o ikasasama ng lahat? Kaya we need think first before we act. Okay po? Then, pagdating naman doon po sa Egypto, ay pinagbili naman po si Joseph kay Potiphar. Yun po yung naging dahilan kung bakit po nagtrabaho si Joseph kay Potiphar po. Si Potiphar po ay isang kapitan ng mga gwardya sa palasyo po. At ayun po, binili po ni Potiphar si Joseph at nagtrabaho po sa kanya. Continue po natin sa next video po ang kwento ni Joseph. Yun lang po, and thank you!